Humigit kumulang 17,000 personnel ang idineploy ng Philippine Coast Guard para sa Semana Santa. Inaasahan kasi na aabot sa higit 2 milyong pasahero ang biyahe sa mga pantalan sa buong bansa mula noong linggo ng Palaspas hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Kaugnay niyan, makakausap natin si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at maraming salamat po sa oportunidad. Commodore, naka-full alert na po ang PCG simula March 28. Kumusta po ang daloy ng biyahe sa ngayon? May naitala na po ba tayong pagkaantala o insidente? Ma'am Cheryl, as we speak po, halos 1.7 million na po ang ating po naitalang mga pasahero. Nationwide po yan sa halos 353 na pantalan po. And as we speak po, nakita po natin, although hindi po ganun kalaki ang nag-increase po ng pasahero na ina-expect po natin. Pero simula po Sabado hanggang kahapon ng gabi ay meron po tayong halos 8% na increase compared of last year na data sa ganitong mga panahon. So ang ginagawa naman po ngayon ng Philippine Coast Guard, because we really anticipate itong 3 million passengers na nai-record po natin last year. So naka-full alert status po ang buong operating units ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy na rin po tayo ng halos 17,000 PCG personnel nationwide. Kasama po yung pag-activate ng ating mga floating assets and even yung mga barko po natin. So as to the incident na natanong niyo po kanina, yun naman po ang goal ng Philippine Coast Guard na zero maritime incident sa buong observance po ng Holy Week. Pero kahapon, meron po tayong naitala na isang insidente po ng pagkalunod sa bandang Ilocos Norte. At ito rin po, nakita rin po nating bilang ng last year na observation po natin na medyo significant po. So kahapon, nakita po natin na ang rason is yung under po ng nakainom itong biktima po natin. So good thing, doon sa incident area ay meron po tayong tauhan na naka-duty. So na madali naman po ito siya na i-rescue. At again, we are constantly reminding po yung ating po mga coastal communities, even yung mga beach owners, na palagi pong i-remind itong mga kliyente o turista po nila. Ano rin po ang ating obserbasyon? Patuloy pa rin ba yung pagdagsa ng mga biyahero sa gitna po ng nararanasan nating sunod-sunod na oil price hike? Doon po kasi sa mga terminal ng mga bus, nakita nila yung pagbaba o yung pagtumal ng pagdating ng mga biyahero. Ma'am Cheryl, based po doon sa nakita po natin past few days na observe, na monitoring po natin, although hindi po ganun ka-significant yung increase po ng pasahero, pero usually po ang Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo, Oriental Mindoro, ito po yung may pinakamalaking bilang po talaga. Dahil again, ito po yung alokasyon ng mga popular tourist destination. Pero i-check po natin mamayang hapon kasi although may mga nag-cancel na rin po ng mga pasok, at yan po inaasahan po natin pagdagsa ng ating po mga biyahero sa mga pantalan po natin. Ayon po sa aming correspondent sa Batangas Port, ay may pagtaas na raw ng pamasahe. Pinapayagan po ba ito? Well, pagdating naman po dito, meron naman po ugnayan yan with a concerned agency. At nakikita naman po talaga nating dahilan is itong pagtaas po ng crudo sa merkado. Pero ang Philippine Coast Guard po, based on the directive po ng ating Department of Secretary, na in case na magkakaroon man po ng kakulangan sa commercial passenger vessel, kung ano man po ang magiging concern later on habang ino-observe natin itong Semana Santa, nakahanda po ang pamunuan ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay mag-deploy rin ng ating barko, particularly sa Batangas, para magsagawa rin po ng libreng sakay kung kinakailangan. Nasa 17,000 personnel ang dineploy ng PCG ngayong Holy Week. Saan po sila nakatutok, ma'am? Well, lahat po yan, nationwide po. Wala naman po tayong pinipili. Pero yung nabanggit ko po kayo ng mga probinsya, yan po yung mga critical ports po natin. So, ibig sabihin po, Ma'am Cheryl, simula po Sabado hanggang ngayon, yan po yung area na medyo malaki po ang naitatala po nating mga pasahero. Pero lahat po ng 353 ports, yan po ay meron po tayo nakadeploy na mga tauhan kasama po yung ating mga floating assets. Ano po ang mga hakbang ninyo para maiwasan ang overloading at masigurong ligtas ang bawat biyahe sa dagat? Well, ang naging direktiba po sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildebrand is paigtigin po lalo ang pagsasagawa ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko at saka mga motorboats
ensuring, Ma'am Cheryl, na wala po tayong pasasakayin ng mga pasahero na nagpas po sa kapasidad po ng mga sasakyang pandagat na ito. Nagkaroon din po tayo ng programa o itong ating e-sumbong o electronic sumbong na kung saan tayo po, Ma'am Cheryl, ay nagpakalat ng mga QR codes sa lahat po ng barko, terminals, and ports na kung saan ang ating po mga biyahero ay pwede po magsumbong sa Philippine Coast Guard. Kung meron po siya nakikita na mga kahina-hinala or meron po bang mga barko na sobra po ang pasahero sa kapasidad, kung hindi po nag-conduct ng safety briefing before po umalis itong barko at hindi po naituro sa atin po mga biyahero kung saan ang lokasyon ng life jacket, kung paano isuot ang life jacket, kung nasaan yung mga emergency exit, lahat po yan ay pwede po nilang i-report kaagad sa Philippine Coast Guard. Isingit ko na rin po yung sitwasyon sa Hanay po o sa Hagnaya Port dyan sa Cebu na nalulubog sa tubig tuwing high tide. Paano ho tinitiyak ng PCG na ligtas yung pagsakay at pagbaba rito ng mga pasahero? Well, bukod po dun sa pre-departure inspection na binabanggit ko po sa inyo kay na Ma'am Cheryl, no, na ensuring po na itong mga motorboats and even yung mga vessels are all seaworthy to sail. At ang pagsisigurado po na ang lahat po ng sasakay ay naka-life jacket, tayo rin po ay nagpakalat ng ating mga lifeguards po dyan, kasama rin po yung pag-deploy ng ating mga floating assets para masigurado po ang kaligtasan po ng lahat. Tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa ating local government unit. No? So naka-standby na po ang lahat ng ating resources to respond and of course to remind as well ating yung mga biyahero kung ano po yung mga dapat nilang gawin to ensure po yung kanilang kaligtasan at seguridad po. Ano po ang paalala nyo sa publiko para maiwasan nga ang abala at masigurong ligtas ang kanilang paglalakbay ngayong Semana Santa? Yes, Ma'am Cheryl, ang atin pong constant reminder sa ating pong mga biyahero, lalo na po mamayang hapon na posibleng bagsain po ang ating pandalan. Unang-una ay bumili po ng maaga ng ating ticket. Meron po ibang shipping company na may mga online ticketing system na po. So mas maganda kung maaga po sila makakapag-secure ng kanilang mga ticket. Pumunta rin po ng maaga sa pantalan because definitely lahat po ng pasahero at mga bagahe ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon. At wag po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga matutulis, mga flammable explosives because definitely yan po ang magkukos ng pagkaantala ng kanilang mga biyahe. At kung sasakay naman po kayo ng mga motorboats or mga motorbangkas ay palagi po tayong sumunod sa mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng life jacket. At we strongly advise, Ma'am Sherry, ang lahat po na huwag pong tatangkilit at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard yung mga kolorum na mga motorboats po. Dahil last 2 weeks, Ma'am Sherry, if I could mention, meron po tayo natanggap na report na kung saan nagkaroon po ng insidente yung isang fishing boat na nagsakay po ng turista at ginawa pong recreational boat. So again, kung ito po ay hindi otorisadong motorboat or motorbangka, hindi po yan equipped na mga life-saving equipment o yung mga life jacket na sakto po sa bilang po ng pasahero. So again, we will be compromising the safety of the passengers. So huwag po kayong tatangkilik ng mga kolorong, i-report po kagad sa Philippine Coast Guard. At kung tayo po ay nakainom ng alak, ay huwag po tayo mag-i-engage into any water activities para maiwasan po ang anumang insidente. Marami pong salamat sa inyong oras, PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab.